Good tayong lahat dito. Salamat po. Merry Christmas. Merry Christmas, Direk. Of course. Good afternoon, everyone. Thank you for spending time with us this afternoon. And spend time with us on Christmas. Espantao. LD. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Maligaya po kami ngayon na nandito kayo sa amin. Maraming salamat. And of course, Juday. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's nice to see familiar faces again after so many years. Thank you po for your time. Ito pa lang, binigyan niyo kami ng maagang pamasko. Merry Christmas. Thank you, Juday. Bago natin simulan ng Q&A, meron tayong special preview. Sino sa nang natin? May tanong natin si Lorna. Yes, Casey. Ako po, Direk Chito, he reminds me of my theater mentors. Bilang galing din po siya sa theater. And what I mean about that is, kapag sinabi ni Direk Chito na isa pa, that means kailangan mo pang galingan. Pag sinabi niya, oh, next sequence or next shot, ibig sabihin, good. So, and Direk Chito, tingin ka naman kay GC. So, ang pinaka-punto ko doon is that in this, working with him or probably in this industry, no, you have to be friends with mistakes, failures, not looking good, and not feeling good. So, I think sa natutunan ko din sa theater, we kind of do the repetitions. We look for failures para we can navigate through it at hindi so that we can avoid it. So, sa bawat sige, isa pa, ibig sabihin, meron ka pang kailangan patunayan, kailangan pang galingan. So, mas gusto ko yung training na yun, and I like the discipline and I respect that with Direk Chito. And I'm glad I'm working with him. I worked with him. Thank you. Yan is first time mo ba? Or second time? Or third time? Fourth time na? I think it's my fourth or fifth time with Direk Chito. Okay, how do you feel working again? Sanay na kasi ako sa kanya. Bakit ano meron ba? So hindi na niya ako masyadong natatakot. Gano'n? Oo. Noong una? Chika ko na siya. Noong But una? you know, it's always a joy working with him. So, kailangan lang talaga pagkatrabaho mo siya, hindi ka sensitive. Yun lang. Kasi it's about the work. It's nothing personal. I love you. I love you. So, siyempre sanay ka na sa horror movies. Ano difference naman ito sa tao? Matagal na ako hindi gumagawa ng horror. Kaya medyo na-excite ako dito. Difference nito is na una hindi ko alam ang espantado, kung ano siya, at anong ibig niya sabihin. Pero as you get to do the movie, kailangan ma-experience mo para maintindihan. Thank you. How about Miss Chanda? Yes. Yes. First time, second time? It's my third time. The first time was 1989 for Olonga for the Great American Dream. And another one was a Viva film, 1995, if memory serves. But this is my first in decades and my first horror with him. So yeah. Chito ron yun. And now, as a horror din. Na-horror din hindi. Horror kasi it's the way the way he does it is he will expect you to know what you're doing. At kung medyo ano ka, ang ano lang yan, rehearsal, pag nag-rehearse ka at ano gagano yan, Chanda, hindi ko gusto yung attack mo. O, di palitan. Diba? So, tama yung sinabi ni JC, kung sensitive ka, hindi ka talaga, but that's the way he motivates you And you motivate yourself by not being thin-skinned. Parang, okay. So, hindi ako dapat maging complacent. Dapat on your toes ka palagi ng Chito Ron. But it's really rewarding. Okay, mamaya na ito. Si Juday na muna na-come back after several years. Ilang years? Wala. Yes, so with second movie with Direk Chito. Parang yung first movie ko with Direk Chito, drama. At saka dalaga pa ako nun, Day. Dalaga ka pa nun? Yes! Dalaga pa ako nun. Ngayon may dalaga na ako. Yes. And ngayon na lang ako ulit, after a decade na lang ako ulit nakagawa ng horror film. So, it's always nice to work with Direk Chito kasi ano yun what you see is what you get. Pero pipigain ka niya. Pero yun nga, pag nakuha niya na yung gusto niya sa'yo,
okay na tayo, move on na tayo. Pero pag hindi ka naman makakarinig, pero mararamdaman mo na kung saan yung parte na kailangan mo husayan, puliduhin, and all. Happy lang ako na... Naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Happy lang ako na the whole time that we were doing this, parang mangilan-ngilan lang yung mga eksena na Ayan. Nakapinidirect yung espanta. Sinabi mo, ang recap doon is, happy ka na... The time pa lang na tumawag sa akin si Direk Chito offering a film na horror, excited na ako kasi talagang pangarap namin to. Actually, mas ako. Pangarap ko talaga makagawa ng horror film with Direk Chito. Walang tanong-tanong, walang ano-ano. Susulat ni Chris, si Atty. Joji ang mag-produce. Okay ka? Okay, go. Wala pang script ha, wala. So, nung nakita kami first day, excited ako talagang ma-experience uli siya. Kasi ibang-iba na ang lahat. Iba na yung ganap, kalmado na siya. Pero naka-mic pa rin siya. Okay. At least hindi na kayo namumura. Iba na. Healthy! Na reunion after ng ilang horror, ng drama, na nagbigay sa kanya ng Grand Slam. 1991, narito ang puso ko. Yes. Na nagsama. And then, pangalawa namin, 1995, patayin sa sindak si Barbara. And then, ito, 2024, ang Espantado. Before, natanongin mo ko sa before. Terror si Direk Chito. Oo. Parang talagang maninervous ka. May tension exercise. Ganyan. Assistant naman, di ba? Mamaya ka na, Direk Chito. Ngayon, talagang kalmado na. Tapos siguro dahil kailangan na huwag siya masyadong magagalit, kaya nagtitimpi siya ng konti. Mas mahaba ang pasensya niya ngayong mga panahon na ito. Pero nandun pa rin yung fire, yung passion, yung hunger for doing a great film. And I feel, hindi ko pa napapanood kasi, pero sa sa pagkakagawa namin, alam ko kasi ginather talaga ni Direk yung lahat ng the best, ni Atty. George, lahat ng the best dito. So, parang alam mo na nandun ka sa magandang pelikula na nabuo na magagaling na mga kasama. ULD, yes. Nasa pelikula lang binubuhay yung anak, sabi ni Encho. Si Direk Chito kasi bilang fan ako nung mga 90s pa. Napanood ko na yung pelikula niya nung ang pangalan pa niya ay si Sixto Caico. Hindi niyo siguro alam yun, diba, Direk? Yes, tribute mo ito, Direk Chito. Yes. So, nung nabigyan ako ng chance na mag-bit player sa pelikulang Laro sa Baga, directed by Chito Ronyo, sabi ko, yes, nandun ako. Bukod sa kikita ako, racket yun Mag-direct pa ako ni Chito Ronyo. So, totoo nga ang mga chika. Talagang kailangan on your toes. Pag lumampas kasi yung mark, naku, Diyos ko, makakarinig ka na sana hindi ka nalang nabuhay. Parang gano'n. O kaya lupa, langunin mo ako. Pero syempre, ginalingan ko. Kasi theater art student ako, dapat magaling ako. So, hindi naman ako naputukan nun. Tapos, hindi na kami ulit. Pero doon sa pagkakataon na yon, si Cherry Pie Picache, pinagtapat niya kay Direk Chito. Sabi niya, Direk, yan si Eugene Domingo, takot sa'yo yan. So anong sabi ni Direk Chito? Ba't siya matatakot? Sikat ba siya? Sabi, yun ay noong 1990. Tama na. Tapos, biglang sumikat si Oge. Yes. Nakita kami ulit sa ABS. Direk, hindi na ako natatakot sa'yo. Tsaka sikat na rin ako. Pero hindi pa rin niya ako kinuha. So after noon, nagkaroon kami ng magandang bonding sa Italy. So mas naunang naging friends kami bago kami naging magkatrabaho ulit. So sinasabi ko na sa inyo, kung nakakatakot man, sinasabi nila na direktor si Direk Chito, but as a friend, as parang ganyan, yung kachika mo, he's very generous, especially with all the information he can give you. He's frank because ayaw niya namang bula-bulahin ka sa hindi naman totoo. And he really knows what he's doing.
alam nyo, hindi na tayo magkakaroon ng director pa na katulad ni Chito Ronyo. So, anytime na imbitahin ka ni Chito Ronyo, kahit na sabihin sa'yo na, o dito, dadaan ka, o pupulutin mo to, tapos hindi makikita, tanggapin mo. We don't make directors like Chito Ronyo anymore. Thank you. Pero, Okay, wag na ibahin nyo ng topic ha. hindi ito na. Ibahin mo ng June. Sandali mo, hindi pa tapos eh. Okay, Ano na ang kulay na sombrero? Tanong mo, ano yung role mo pala? Ano yung ginawa mo rito sa Espantao? Bago yung Simon, sige. Sige, Ikaw. Attorney Joji invited me to join the project. Kahit na ang mismong entry ko talaga for MMFF ay yung pelikula ni Vice, which is And the Breadwinner Is. But Attorney said, I want you to join this very special project with a very special role. At yun na nga. Oh, nakakatakot. Malalaman natin ang dahilan ng lahat-lahat dahil sa character ni Georgia. Yun yung binigay niya sa akin. Sabi ko, Attorney, yes. Yes, 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 I will do that. I love to do that. And with, kasama dun sa aking section ay si Sir Tommy Abuel. So, bibigay ko na sa kanya ang mic. Gusto mo ba? Mamaya na, relax ka lang dyan, okay? Okay. So, bibigay. Sikat ka na ba? Sikat na ba ako? Parang okay naman ako sa love life ko. Yung bagay para tapusin mo na natin. Sito muna, tsaka role mo na rin mo. Bago yung mga leads. Well, ako naman ang experience ko kay Direk Chito, isa ako sa pinaka, I guess, swerte na halos lahat ng kanyang mga horror films, nandun ako maliban lang sa patayin sa sindak si Barbara. Magmula sa Feng Shui 1, Feng Shui 2, T2, Ghost Bride, Shake, Rattle and Roll 14, ang dami pa, mga recent na Ghost Bride, kahit yung Kaibigan ni Mama Susan, and hanggang ngayon ako'y very grateful na hindi naman obvious na mahal ako ni Direk. Si Direk naman ay isa sa mga naging, kumbaga, pinagugutan ko ng discipline mula nung ako'y nagsisimulang artista. Dahil syempre, sabi nga nila, pag Chito Ronyo, dapat on toes kayo. Yung role mo dito, Mon? Ano itong ginawa mo dito, pasabog? Ito, medyo hindi kontrabida ang role ko dito. Part ako ng second family. First family pala, sorry. Ng first family. Itong pamilya namin yun, di ba? Magkaalam. Oo, biglang sumulpot doon sa, kumbaga, burol ng aming father. Yes. Sir Tommy, ito naman. And your role too, para ganun tayo, para pulis yung ELT. Yes. First time ko makatrabaho si Direk. First time, okay. Unfortunately, bakit? My role was not long enough to see the real Chito Ronyo. I've heard so much about him, but so far, yung aming shooting days, it went on smoothly, and I had no complaints. And I'd like to do something with him, siguro yung mahaba-habang role, para makita ko I'm the real Chito Ronyo. Thank you. And role mo rito? Sir Tommy, yung role mo ninyo? Role mo rito, third. Ang role ko dito ay si Professor Manansala. Professor Manansala. Supposedly, art expert, art professor in the university, na nilapitan ng karakter ni Miss Sandra Romero to ask some information about a painting. It seems that okay, don't reveal everything. Ang role ko some art professor in a university. Yun lang po. Everything is secret. Nico. Hello, third time ko na po makatrabaho si Direk Chito. First was in Emir as a talent.
Tapos second was The Trial with John Lloyd and Jesse Mendiola. So this is my first time to be directed in a horror movie with Direk Chito. And bilang third time ko na po, alam ko na po si Direk Chito how he handles artists. And kailangan po hindi po kayo tatanga-tanga, for lack of a better term. So yun po yun talaga. And my role here is I'm one of the household helpers of the character of Miss Juday. Thank you, mamaya na si Atty. Tsaka si Direk Chris. JC, balik sa'yo, ano yung role mo rin? Sino pa? Ay, Kian pala, kanya pala si Kian. Hindi ko na nakikita, Kian eh. Ayan. Yeah. Po, first time ko po makatrabaho si Direk Chito po, kaya po, kinabahan po ako. Kasi po, ang galing po ni Direk Chito. At saka, ang role ko po dito, as kid po ako dito, anak po ako ni Miss po. Okay. Anak po ako. At yun po, kinabahan po ako ng onte. Konti lang na. Konti lang. Thank you, Kian. Yes, JC, ikaw baka your role here? Ang role po dito ay si Jack. Asawa po ako ni Miss Judy Ann Santos dito. And yes, I made it. boyfriend pala. Kalaguyo. Yes. Isa po ako sa naging instrument sa pag-unearth niya ng past, ng family's past. Yeah. Yes, Janice? I belong to the first family. So, anak ako ni Tita Chad, kapatid ko si Mon. Half-sister ni Juday. Yun. May lagim din. Ha? May lagim kang ginawa rito. Wala akong lagim na ginawa. Yung espantahong may malagim na ginawa sa akin. Okay, di ba? Yes, Miss Chanda. How about you? Yung role mo naman dito. Once in a rare while, nagiging legal ako na asawa. Mostly kasi lagi akong mistress. So ako yung legal na asawa. Playing Adele, who is consumed by anger and bitterness. At pagpasok niya pa lang sa eksena, marami siyang dalang mabigat at makaka-affect siya in a not so good way. Up to some point. Juday? I play the role of Monette. Magnanay kami ni Nanay LT dito. Ako ang nag-alaga sa father. Kami ang second family. Kami yung nag-alaga when ang tatay namin ay may sakit. So basically, nandito ako to preserve the legacy and yung mga properties and all. Kasi malaking factor sa kanya na panghawakan yung memories ng kanyang ama. And to try to, pero maganda ang relationship ng magkakapatid. Parang hindi ba, for a change, ngayon lang tayo makakakita, I think, ng dalawang families na okay yung mga anak. Kahit na dalawang pamilya sila. So I think it's very refreshing na ipakita yun sa Pilipino na it's totally fine to have a big family as long as you get along dahil isa lang naman ang mga magulang ninyo at sa buhay. Okay, thank you. Yes, LT, ikaw naman. Ako si Rosa, na pangalawang pamilya ni Pabling. Si Pabling po ang pinag-aagawan namin. Wapo niya kasi. Sa pangalan pa lang, di ba? Pero Pablo talaga, di ba? Pablo talaga. Ang kanyang nickname lang ay Pabling. Oo. Yun. So, sa second family kami ni Juday, si Monette, and then para wag masyadong ma-reveal lahat, ang para sa akin tumanim dito yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Yun ang pinaka-importante, a mother's love, and then yung lahat na ng mga pag-aaway namin ni Chanda, yung differences ng pamilya, ipapakita rin dito. Thank you, LT. Direk, Chris, ano naman ang in-offer mo rito? In-offer ko. Sarili mo ba? Hindi, itong project. Siguro, pangatlong pelikula na namin ito ni Direk. So, ako kasi, alam niyo naman siguro, nagsimula ako bilang writer. No? So, isa si Direk Chito sa mga nagbigay sa akin ng breaks sa pagsusulat, pagpasok sa pelikula. So, itong pelikulang to, ang simula nito, sa kanya talaga, meron talaga siyang gustong gawing kwento. Mahaba-habang panahon din yung ginugol namin sa pagbuo ng konsepto ng kwento. Siguro almost a year. So kay Direk Chito kasi, kailangan makinig ka talaga. Hindi lang kayo mga artista, pati sa mga katrabaho niya, pati mga creative pool niya. Lalo na ako kasi ako yung writer. So
you really have to listen. So minsan nag-meeting kami, oo lang ako ng oo sa kanya, pero pagdating ko sa bahay, parang ano yung sinabi niya? Tapos minsan, 1 week bago ko maproseso. Tapos, yun, minsan very good naman ako sa kanya. Minsan lang yun. Oo, minsan very good. Pag wala siya sinabi, ibig sabihin very good ka. Pero pinatawag ka na niya, naku, may comment pa. Hindi pa-revise pa, ganon. Pero na-explain naman niya lahat. So you really have to, as a collaborator, kailangan mong pasukin talaga yung utak ni Direk. Yun. Thank you. Bago ang master natin, atin namang master producer, si Atty. So ano naman ang experiences mo with Chito and of course the whole movie? First time ko makatrabaho si Direk Chito. Okay. So I figuratively and literally prepared myself for the worst. I wanted to expect the worst, pero wala naman akong naramdaman any of the horror stories. He's very kind. He was a collaborative director. Sa akin, there were certain scenes that he wanted to change, but when you look at the entirety of the picture, lalo niyang napaganda yung pelikula. So sobra kong na-appreciate yung mga ideas na pinasok niya. Mas lalong nakakatakot yung material. Then, well, there were a few times here and there. Siyempre, nagbabantay ako ng budget, di ba? So, direct, gano'n. But, overall, others may say it was a horror experience, but in my case, it was such a breather. He's really good. I don't want to call him a genius, but he is He has eyes for something. He's a master director talaga. I've worked with many directors already and sobra ko siyang na-appreciate. I mean, there are other good directors, of course, no? Pero kay Direk Chito, bago siyang experience for me. Kaya I really took time to be present during all the shoots. Hindi ko man nasimulan from the start of the day kasi may nagtatrabaho din naman ako. But I would always make it a point to be there, to watch, to observe, to lend support, to bring food. It was, I'd call it a roller coaster ride because the entire process of the shoot was very difficult because of the weather. Doon kami hirap na hirap. Ilang bagyo po yung pinagdaanan namin. So, dapat sa pelikula dry land, pero maraming portions na may ulan na. So, nag-adjust naman yung storytelling na meron na rin ulan. But I'd gladly work with Direk Chito anytime. Again. Thank you, Atty. Magandang sinabi tungkol sa akin, di ba? Ang mga artista ko doon sa Bahil. Ito na nga yung turn mo, Direk. Ikaw naman ang magsalita. Nagsiraan. Kaya ano lang, pakit lang. Diba? Oh, yes, Direk. Hindi, itong mga artista ito, mahal ko sila. Ilang beses ko sila nakatrabaho. And I know them. I know them to be serious. I know yung kakayahan nila. Generally, pag may artista akong paulit-ulit na ginagamit, ibig sabihin nun gusto ko siya. Wala akong masabing masama tungkol sa kanya, sa ugali niya, sa professionalism niya, sa attitude towards work. Whenever you have actor repeating work with me, you already can say na gusto ko yung artista yun. Otherwise, never again. Naman ang ugali. Correct. So, ano may offer mo sa Espantaho, Direk? Ano tong may bibigay mo dito sa Espantaho? Dahil ngayon hindi masyado. Ito yung kilala mo, di ba? Yung pangalan. Ngayon pa lang namin. Matatanggal ang sombrero mo sa Espantaho. Ako? I promise to you a different experience. Magugulat kayo sa pelikula. Kahit na anong sabihin nila, the film will stand on its own. Wow. I thank Atty. and Chris for making this a reality.
kahit na honestly, nung ginagawa ko siya, I still, kasi ganun ako gumawa ng pelikula eh. It does not parang conform to an idea. It must conform to a concept. Yes. Pero sarado, ganito na forma, hindi. It grows. You cannot own your film, it will grow on you. You develop it, you make it mature, you make it, ganun lang. So I think Espantao will be very satisfactory to everybody. It's a family story, it's a horror story, it's a drama between women, strong women. And I think, kahit na ako, when I first saw it na nabuo, nagugulat din ako that it was very effective. Yeah. Thank you, Direk. Habang naghahanap si JN ng unang magtatanong, Direk, ano ba yung, kasi so refreshing yung word na Espantao. First time namin to na-encounter, no? Ano ba ang ibig sabihin nito, Chris, Direk? Tanong si Chris. Hindi, kasi naghahanap ako ng katumbas ng salitang scarecrow in our language. So, ang mga katumbas na kasi, balyan, alay-ay, panakot-uwak. Sabi ko parang hindi yata nakakatakot. So, then I came across this word, Espantao. Sabi ko, wow, nakakatakot yung tunog. Espantao. Di ba, gano'n? Pang horror, pang trailer. Sabi ko, ito na lang yung title. So, makapag-discussion ninyo, pagpapa-approve dito sa dalawang ito. So, buti na lang kakampi ko si Chito na para din siya dun sa word na yon na Espantao. So, scarecrow. So, eventually, na-convince din naman si attorney na, yeah, maganda yan. Kasi mystery eh. So, naiintriga ka. Ano talagang ibig sabihin nito? So, may pag-uusapan ka agad yung mga viewers. Diba, ano ba yung Espantao? Ano ba yung Espantao? So, yun. Is it a Spanish word? Portuguese? I think Portuguese, Spanish. Galing siya sa mga Romance languages of before. So, Portuguese siya. Naghalo-halo na siya. So, Portuguese, Spanish, maybe. I think sa Chabacano yata ginagamit yung word na espanto, meaning parang nakakatakot na tao, di ba? 30 pa sabi ko. So, medyo nagano na rin siya, nag-trickle na din siya sa ating language. So, ginagamit siya. Nasa dictionary siya ng Pilipinong wika. Espantao. Alright, thank you, Chris. JN. Okay, open na natin ang floor. Una, magtatanong si Miss Lea Salterio. Dahil lang... Hindi ko pa masyadong pwede. Hindi ko masyadong... Spoilers. Hindi ko masyadong ikwento. Pero siguro ituturo ko na lang po itong larawan dito sa likod ni Sir Tommy. So malaking bagay po ito sa aming pelikula. So siguro visual na lang ang sagot ko. Just look at the painting. And hanggang doon lang po ang kaya ko sabihin. So ayoko po mag-spoil. So just... Kunan niyo po itong painting na to kasi chance niyo na po makuha ng buo-buo. Magpa-picture na po kayo dyan sa painting na yan. Sino ba gumawa niya? Ang pangalan ng character ay si S. Madamba. May signature naman po. Ayan po. Thank you, Direk. Ako, ayan may tip na kayo. Pa-picture na kayo dyan. Limit natin yung question na okay. Last na lang. Okay. Yeah. Two questions. I would like to ask the cast, sorry, briefly, how did you accept your particular role in Espantao? And sabi nga ni Janice, previously hindi niya alam yung word or she wasn't familiar about the word Espantao, unlike Scarecrow, di ba? But individually, briefly, how did you say my second MFF? That I was with great actors, and now I accepted this project because I'm gonna be with great actresses. Okay. So, isa po, napakaswerte. So, it's easy. So, gusto ko po makatrabaho sila. Gusto ko makasama ako sa pelikula, nakasama sila. And it's actually a dream come true. So, napakaswerte ko. And yun lang naman po. Pero, so, doing the role, napakasarap. Napakasarap matrabaho ng lahat ni Direk Chito and everything. So I'm super swerte. Thank you, Miss Janice. Actually, nung nag-usap kami ni Attorney Joji over Messenger, na gabing-gabi na. Sa Attorney? Gabing-gabi na. Oo. Saan tinanong niya sa akin, anong araw ang mga taping mo? Tapos na sinabi ko sa kanya, okay kasi may project ako.
with Chito Ronyo. Type mo ba? Sabi ko, oo ba? Tapos the next thing I knew, nag-uusap na kami ni Popoy ng schedule, ng ano. So it was that easy, hindi na ako nagtanong ng role, hindi na ako, nung nakuha ko na lang yung script, tsaka na lang. Sabihin, I never even asked. Okay lang yun. Sometimes, the director itself, magiging reason na for you to accept. True. Sinabi ko ngayon, ha? Ganda na sinabi ko, ha? Bawian na. Giyan eh. Gusto nga sabihin o pwede sabihin? Audition po ako para po dun sa role. Nung natanggap ko po yung script, pinasa ko po ng paulit-ulit po kasi po si Direk Chito po yun. Kilala mo ba yan? Kilala ko po siya, pero po first time ko lang po kasi makatrabaho po siya. Kaya po medyo kinabahan po at pinag-prepare ko po talaga ako. Pagilitan ka. Okay. Nagilitan ka? Hindi naman. Okay, natanong ko lang. Yes, Miss Shanta. One fortunate night, tinawagan ako ni Ricky Lee. Sabi niya, uy, nagme-message daw sa'yo si Attorney Georgie, hindi ka sumasagot. Sabi ko, wala ako natatanggap ng message. Sabi niya, uy, meron daw yung offer sa'yo, pelikula with Chito Ronyo. Sabi ko, wala bang nagtatanong sa akin? Sabi ko na, kasi I've been dying to work with him for a long time. It's been decades, no? So when Attorney Georgie texted me and said, basahin mo itong script na to, and then tell me what you think. Oo, kaagad ako, and I didn't think, meron akong ginagawang teleserye, and at 71, maglalagari ba ako? Ay, bahala na si Lord sa akin, nagawa ko naman siya. And you're very good, di ba? Trailer pa lang, di ba? Yeah, I'm so fortunate to be blessed with this project at this point in my life. Dalawang mag-ina kalaban mo, di ba? Yes. Juday ko na rin, Dami, dala-dalawa. Well, ako kasi, nasabi ko na kanina, when si Direk Chito, actually nag-message muna siya, nagpakilala siya, siguro nakalimutan niya may number ko pa siya, Kurat siya ang tawagan namin. Okay. Sabi niya, hi, Judy Ann. Judy Ann ba yung tawag mo sa akin, di ba? O, hindi na maalala. Si Direk Chito Ronyo ito, may icon. Sinagot ko lang sa kanya, Kurat siya! Abay, oo naman. Tapos sinabi niya ngayon sa akin na, nangako ako sa'yo gagawa tayo ng horror, gawin na natin. Okay, go. Si Attorney Georgie, a producer, si Chris Martinez na magsusulat. Okay ka? Okay, go. Tatapusin ko lang yung Bagman. Okay lang ba? Okay, go. Okay, go. Tirahin na natin to. So, basically, again, kagaya na sinabi nila Ate Janice and Tita Jada, hindi mo kailangan malaman kung ano yung synopsis ng isang pelikula o ng isang proyekto. Kung malaki ang tiwala mo sa main foundation ng pelikula eh. So, sila yun, Attorney Georgie, Direk Chito, and Chris. Sila yung talagang anchor ng pelikulang to. Kami naman yung ano lang eh. Kami ay characters na binuo din nila. Isinabuhay lang namin. So I am so very lucky na nakasama kami. Magkakasama kami ng mga artistang sa isang napakagandang pelikula that's for 50th Metro Manila Film Festival. It doesn't always happen. It will never happen again. Etong ensemble na to, ilalabang ko to. I mean, we really had fun working together. Bundat na bundat kami sa bawat araw ng shooting namin. At para kami hindi gumagawa ng horror dahil tawa kami ng tawa. Actually, doon lang naman kami na-award ni Direk eh, kapag nagchichismisan kaming 3, 4 pagkasama si Uge. Pero ang saya ng pelikulang to. Kasama ka. Kasama ka raw. Kasama ka. Pasimuno ka din minsan. Yes, Elty. Nung first in-offer sa akin ni Attorney Georgie to, parang ang sanabi niya sa akin, parang hindi pa ako sigurado. So, yun yung nalatag niya na hindi pa ako sure na ano, tatanggapin mo? Hindi. Ikaw? Na ako. Okay. Na ako. Hindi pa ako sure something like that. Pero kung gusto mo, ganyan-ganyan. And then, ang ending, ang sabi ko sa kanya, I am willing to wait. Maghihintay po ako para sa project na ito. Tapos hanggang sa, ayun na, ibinalita na nga niya sa akin, natuloy na yung project, na ako na nga yung gaganap nung nanay ni
Juday. And then, kasi kami naman, way back ni Direk Chito, personal kami talagang magkaibigan. We have the same manager. Yes. And then at the same time, nagkasama kami abroad, na kami lang, nagkasama kami sa bahay, pumupunta pati mga street boys noon. So matagal na yung pagsasama namin ni Direk Chito. Kilala na namin ng isa't isa. Boy pa si The Boy, lahat yan. Kasama siya sa mga love stories. Yan. Kabawian portion na, di ba? Hindi na cycle lang yan, Direk. Di ba? Cycle yan. Ano yan? The first shall be the last shall be the first. So yan. Kaya kung mahal niya kami, mahal din namin siya. Di ba ito mo? Yun. Di ba? Yes, ikaw na, okay. Why will you say no to Chito? Di ba? Are you out of your mind? Next. Okay na ba, Direk? Isusunod natin, Oo, Direk, ganito rin. Ito rin yung casting, Madali lang naman ako makonvince sa mga pelikulang maganda. Ang daming magandang nangyari sa pelikulang to. Maybe because I know some stories, but there is magic in this film. Hindi ko lang maisa-isa, pero nagtagpo-tagpo lahat ng cast, ng staff, ng schedule. And then, nakita natin yung product. There is magic in this film. So, at hindi rin sigurado na nakapasok pala sa MMFF. So, congratulations. I am just so excited for us to see Espantaho. Thank you, Pasimuno. Yes, Mon. Yes, kagaya ng sinabi ko kanina, pagka horror film ni Direk Chito, maswerteng napapasama ako. Kaya tuwang-tuwa ako nung pinalita sa akin ng mahal ko si Direk Chito talaga. Halos nagulat ako talaga na napasigaw ako nung kasama uli ako sa bagong horror film ni Direk Chito. In fact, may mga ilang sinacrifice na project para makadaan itong Espantaho. Inayos ng manager ko. At ang amazing na nakakatawa kasi recently puro mga baguhang artista yung mga nakasama ko. Sa set ng cast na to, parang grabe yung puro veterano yung kasama mo. Parang hindi na kailangang i-blocking Parang gumagalaw lahat kahit hindi na i-block. Kaya iba yung... At ang isang nakakatawa si Attorney Joji, nakaka-message ko. Dahil talagang hands-on siya kahit mga schedule, pinag-uusapan namin. Imagine, yung producer mismo ang direktang nakikipag-communicate, nakaka-overwhelm. Thank you. Yes, Sir Tony. Yes, I accepted the role kasi nang mabasa ko po ang script, parang the role is interesting and relevant to the story because I was the one who provided the information about the painting na nasa likod ko po. Gumagalaw na. And also, I accepted it because I did it for an old friend from way back, Attorney Alonso. Yes, thank you, Sir Ton. Yes, Nico. Hindi nyo na po na itatanong, anak po ako ng producer. Ganun po kadali nakuha yung role. Pero maliban po doon, kilala naman po ako ni Direk Chito, nakatrabaho naman po niya ako, alam naman po niya ang work ethic ko, at hindi naman po ako basta-basta na nagpapabaya sa trabaho. Kaya naman po, at saka masaya po katrabaho na puro mga magagaling po yung kasama. Kaya hindi mahirap mag-oo sa isang project na ganito. Pero big time ka na, Nico mga K-drama ka na Ibang level ka na. JN, sino next? Who's next? Hindi naman siya magtanong. Si Alan D, ayan. Alam ka naman kumarte dyan, Sige. Oo. So, kamusta siyempre abangan dito yung mga eksena with Juday and LT. Kamusta yung dynamics nyo nung actingan with them? Na-starstruck ako. Ang galing ninyo. Grabe kayo. Parang baguhang artista. Hindi, walang biro. Grabe ka. Grabe. Nagtrabaho sila sa harap mo. Hindi ko may paliwanag yung sistema ng artista pero yung respecter ko actor. Kahit wala sa iyo yung camera, you should be there para sa support ka.
And they were very consistent. And by the time na yung camera nakatutok na sa kanila, oh my God, may binigay pa times 100. Tapos ikaw talaga yung, oh my God, this is the actor at work in front of me. And you cannot do that if you are not a seasoned actor. These actors are seasoned. I am just seasoning. Yeah. These are Chanda Romero, Judy Ann Santos, Lorna Tolentino. Come on! Diba? Let's give it up for them. Yes! Anong challenge sa'yo, Miss Uge, ng horror to bilang siyempre seryosong itsura mo dito? Hindi ka dapat matawa or what? Totoo. Takot-takutan ako kahit hindi naman talaga nakakatakot sa paningin ko. Kasi wala naman talaga kayo nakikitang multo, no? Pero syempre, maisip mo lang, bumalik ako sa'yo, Direk. Maisip mo lang si Direk, takot ka na agad. Yes, Direk, ginawa kitang motivation. So, nabawi na lang ako ulit. Oo. Yeah, but the script itself, even just the sequences, ay, ang ganda. Sorry, hindi ko na talaga. Medyo pabor na pabor talaga yung papuri ko dahil maganda talaga. So, tama ang mga combination, tama ang script, tama na buong pamilya, but at the same time, tradisyon na horror ang pinapanood kapag Christmas. So, kumpleto, diba? Ito na yun. Parang guest role ka lang dito, so medyo maiksi ka lang namin makita sa screen or matagal-tagal din? Medyo mahaba-haba yata, Alan. Hindi ko pa rin napapanood. Pero while doing it, hindi ko naman naramdaman na parang maiksi because the role is very important. The role is significant. The character. My character's name is Georgia. Kilala kang Georgia? Ano, pagpapromotin mo na ba si Uge? Opo, pupunta po ako kay Maricel Soriano. Naku, thank you Maria, pinapromote mo ako. Iniimbitahan ko po kayo na suportahan, ipamalita ang Espantajo. Napakagandang pelikula. Hindi na po namin ito masyado pang dadagdagan ng kung ano-anong description. Pero ayon po sa director namin, at ayon sa writer, at ayon sa aming producer, di naman po sila mambobola. Napakaganda po ng pelikula. Maraming salamat po sa inyong support. See you at the cinemas. And congratulations, Miss Judy Ann. Direk, I love you. Pa-promote pa po ako sa ibang medium, sa ibang platform. Thank you, Miss Uge. Para kay Juday naman. Yes po. Oo. Judes, parang yun nga, sabi mo, di ba, promise sa'yo to ni, nabanggit mo sa amin nun, di ba, promise sa'yo talaga ni Direk Chito, nagagawa kayo ng horror together. So, nangyari siya 27 years after nung first movie nyo. Ito yung panahon na parang mapili ka na rin, hindi ka na masyado rin, di ba, gumagawa ng pelikula, busy-busy ka sa pagiging nanay, and ganyan. So, parang dumating to sa panahong ganon. Buti, yun, tinanggap mo pa rin talaga at paano ka na-challenge sa pelikula to? Sa dami ng horror din naman na nagawa mo na sa buong career mo. Challenging alone yung schedule kasi. Nagiging mapili sa project for the simple reason na ibinigay ko na naman pati kaluluwa ko ng bata ako sa industriya to. So may mga pagkakataon na talaga na sisitsinin mo yung tatanggapin mo kung minsan. And I think it's just about time na makagawa uli ng pelikula because it's been 5 years already. Nandun kasi din siguro yung point na sakto lahat, nasa timing lahat. Nagkataon nung in-offer sa akin itong movie, patapos na ako ng Batman. Ngayon kasi ang inaano ko na lang, one project at a time, para lang makapag-focus na ako dun sa paisa-isang proyekto. Just to be fair sa producer, sa director, para din sa character ko, gusto ko mapagtuunan siya ng pansin. Dahil nung bagets ako, alam niyo yan, lumalagari ako ng 5 projects sabay-sabay hanggang sa hindi ko na alam sino na ba talaga ako sa pinapasok kong araw na ito. Kailangan kong tanungin sino kasama ko, sino leading man ko, sino director ko, ano ba to, action, comedy, drama. Na-realize ko hindi siya healthy sa craft na tatanggap ka ng tatanggap na hindi mo pinupulido yung trabaho mo. Unfair. Hindi to pera-pera lang. Nandun na ako ngayon sa gawa tayo ng quality ng mga proyekto kasi gusto ko ito mapanood ng mga anak namin. Gusto ko proud sila sa nanay nila. Gusto ko proud din ako sa trabaho ko, sa craft ko. So, when Espantajo came up, isa lang naman ang sinabi ko, I have to finish this project first.
Pupunta lang kami na may football lang si Lucho, tapusin lang po namin yon. Then pagbalik, pwede na akong umarangkada. At least, nakafocus na ako. And then pagbalik, kompleto na yung cast. Hindi ako nakailam kasi nga, pag may trust ka nga sa pangkabuuan, papasok ka na lang eh. As is, where is na. Sa pag-prepare sa character, nang pinag-usapan na lang namin ni Direk pagdating namin sa set ng day 1 namin, paano na ang atake mo dito as Monet? So tinanong ko sa kanya, paano gusto mo? Eh ikaw, anong gusto mo? Ay, so walang katapusan na tanong to. Hanggang sa may mga nuances kasi na kailangan very specific. Of course, hindi ko pa ma-reveal, pero makikita niyo yan sa pelikula na pinagtulungan namin ni Direk Chito, ma-achieve siya na hindi siya OA, that it should be very realistic. That at saka basically sa mga drama parts, sa mga iyakan parts na dapat hindi ako magbe-breakdown for some reason, napapa-breakdown ako. So may pagsuway lang si Chito sa akin minsan na, ano ka ba? Hindi ako ready sa ginawa mo. Tapos, re-renda ako ng konti. Okay, iba pala. So, it was a learning process when we were doing the film na nakikilala ko palalo kung ano yung craft ko pang pwedeng ibukas pagdating sa pagiging isang artista na hindi mo kailangan maghanap lagi ng pader pag magbe-breakdown scene ka. Pang-walling, gano'n. Yung gano'n. Hindi pala kailangan walling lagi ng iyakan. Yung pwede namang sapat lang. So, the preparation alone, it just happened slowly while we were filming the movie. Kasi nga, si Direk, nung nag-start naman kami, halos parang, hindi naman siya yung sequence by sequence, from beginning to end, pero sinigurado niya na pagdating sa gitna ng shooting namin, nabuo na namin yung character namin pa isa-isa. Nabanggit mo, Marcia, mga anak mo, ito yata yung, bilang PG ang pelikula, ang rating nyo, ito yata yung unang pelikula mapapanood sa big screen sa'yo ng mga anak mo. Pwede si Luna, pwede si Lucho. Pangalawa, yung Mindanao ako na. Kasi yung Mindanao, din siya, PG din siya. At saka may effects siya ng pagbagets. Ito yung horror, na excited talaga ako mapanood kasi mahilig sila manood ng horror. So, malaking factor talaga yung mga anak namin dito sa pagtanggap ko na Espantao kasi hanggat may lakas pa yung nani nilang manakot. Gusto kong ma-experience nila, na-excite ako mapanood nila. Alright, thank you, Alan. Thank you. My last question for me is LT. Last na, let's get this out of the way kasi diba, nabalita naman talaga originally, it was intended for Ate V, yung role. How do you feel na sa'yo napunta yung role? Papasalamat ako kay Ate V, syempre. Unang-una. At maraming salamat. Sa pangalawa, nagpapasalamat ako kay Attorney Joji at kay Direk Chito na ako yung naisip nila para sumunod na choice nila for Ate V's role. Yun. Yun na. Anong gusto mo yung role ko? Hindi ko pwede masyado i-reveal yung role ko eh. Pero yung role ko po dito ay nanay ni Juday at kung sa pagbigay ng buhay sa role ko as Rosa, masasabi ko lang humuhugot ako sa napakagagaling na mga kasama ko. Kay Juday, most especially kay Juday, sa kanya ako humuhugot talaga ng lahat ng mararamdaman. Bali siya yung action, ako yung reactionary sa bawat binibigay niya. And same thing with Chanda. Meron ng eksena dito, hindi naman ako masyado kasi masalita dito sa pelikula. So, meron ako eksena, nanunood lang ako sa kanila, kay Janice, kay Kian, kay Mon, kay Juday, kay Chanda, nanunood lang ako sa kanila. Parang talagang lahat na-absorb ko yung lahat ng lakas ng nibibigay nila, yung strength ng kanilang mga characters, talagang nararamdaman ko. Parang invisible na siya, power na talagang tumatagos sa nararamdaman. So I feel na ganun din mararamdaman ng tao dito. Tagos. Dugo? Tagos sa puso. Thank you. Tagos sa dibdib. Thank you. Thank you, Alan D. Let's, limit na lang natin. Sige. Yes, kay Aben Nabus. Aben. Hello po, good afternoon. Kay Direk na lang to, Direk Chito. Ano po Direk? Yes. Sige lang, okay. Ano po bang mga bagong discovery nyo dito working with these award-winning actors?
Dahil lahat naman po sila nagkakaisa sa pagsasabi na nung makatrabaho ka, iba yung professionalism, attitude nyo. Ngayon, kayo naman, ano naman yung masasabi nyo sa kanila? Anong bagong discover nyo since mga nag-evolve na rin sila bilang mga great actors sa industriya ito? Actually, yun ang word, evolve. Yeah. Kasi karamihan sila, nakatrabaho ko mga bagets pa. Imagine mo, Olongga po. Kailan pa yun? 80s pa yata yun. 80s pa. So, 80s, early 90s, nakatrabaho ko na sila. So, syempre, mga bagets pa sila noon. Iba pa yung mga attitude nila sa buhay. And you know, it's a gift na grasya sa akin, no, na makatrabaho ko sila ulit. At this time, 2024 na. Kami-kami pa rin. Siyempre, matatanda na ng konti. Pero kaya pa rin. At nasa sinig pa rin kami. I'm really grateful for that. Sa totoo lang. You know, na nagsimula ako kay Aling Bining, kilala nyo ba? Hindi. Aling Bining Blas. Imagine po hanggang kay Joji Alonso. Kasama ko. So, imagine mo yung gratefulness ko for having encountered sina Aling Bining, Aling Toreng, lahat yun. Hanggang umabot tayo sa present. I'm grateful to work with, it's very special to work with these great actresses from so long ago up to now. And we're still trying to perfect the very challenging work of show business, of being in the movies. Thank you. Thank you, Derek. And congratulations. Good luck. May funny question lang. Teka, Chino, hindi kayo na Dito ba sa Espantaho daw, Miss Janice, makikita daw ba namin yung anak ni Janice? Charot. Maluma, Yung makikita nyo, ayaw nyo nang makita. Promise. Ayan si Janice na yan. Yes! Janice pa rin yan. Last na yan. Last na? Okay. Tatanong ko lang po kasi na-mention ni Attorney Joji at saka ni Juday and ni Miss Janice din na Pinoy horror icon natin. Aside from this being a horror film, it is also about women empowerment. Tanong ko po kay Miss Chanda and Miss LT, yung depende po sa role ninyo, how is this a movie that promotes women empowerment po? Miss Chanda and Miss LT. Okay, as Adele and the intelligent she was once a teacher in the university. She's power herself, and through the whole she's bordering on medyo overly confident and may superiority complex, but she wants to run everything and everyone's lives. So may over siya ng konti na but she's strong and maprinsipyo siya that way. And she will carry that through the whole film up to some point again. Okay pa. LT? Miss LT. Si Rosa. Si Rosa ang ang hirap sabihin. Hindi niya pwedeng pakawalan ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Yun ang unang-unang motivation niya, yung pagmamahal sa anak niya. Tapos, ipaglalaban niya ito kahit hindi niya kaya, pero kakayanin niya. Ganon. Maglalaban niya lahat basta tungkol sa anak niya at saka tungkol sa karapatan ng pagkatao niya. Yun. Kasi second family, so Thank you. Thank you. Meron pang junket ng stars na sumunta lang para... Yes. Yeah, actually... Junket pa, di ba? Yes. Correct. Yes, thank you. MJ, JN, kasi mamaya magkakaroon pa tayo ng junket. So we'll bring the stars sa mga tables para ma-interview ng mga ating makasamahan sa press. So we're just wrapping it up. But si Alwin Ignacio muna, and then we'll have questions from Visayas and Mindanao. So we'll do Alwin first. Hi kay Miss Judy Ann. Hi, Alwin Ignacio of Daily Tribune. Gusto bang iuwi ang Best Actress?
para sa pelikulang Espantajo? Aba, parang lahat ata po ng nominado gugustuhin naman, di ba? Pero siguro napaka-cliche kung sabihin kung okay na maging box office na lang kami. Napaka-plastic naman din kung sasabihin kung hindi ko nais magkaroon ng award, di ba? But kung ano ang nakikita ng horado, kung kanino siya dapat mapunta, doon ako nagtitiwala. Naniniwala ako maganda ang project namin and binitbit namin ang isa't isa sa proyektong to. Kung ano magiging resulta sa dating ng awards night, napaka-bonus na talaga nun. Being included in this wonderful film, ano na yan eh. That alone is a reward and a gift already for Christmas and for everyone. Yung award, napaka-ano na yun, buong-buo na siguro yung 2024 kung nagkataon. Okay, thank you very much. Thank you, Alvin. Ay, para ninyong tanan, sus, pagbasa mo, bahala na bubalik mo sa comics, read and read aloud talaga and speak Tagalog as often as you can. Practice makes perfect. Right. Bongga. Thank you, Miss Chanda. Lastly, kay Direk Chito from January pa rin, from the Freeman Cebu. You have directed many iconic horror films. What is the key to making a horror movie that the audience won't forget? And how Espantajo stands out in your stacked filmography? Oh, sabi nga, secret. But Espantajo is up there in importance and in quality. I think Buong-buo Espantajo is an experience. But there's really no secret, honestly. When I work on a film, may pakiramdam ako na it's something new for the people to enjoy. And I've been fortunate that nagsaswak naman yung ideas ko sa gusto ng mga tao. I remember Feng Shui. When I presented Feng Shui, much like this, ang daming tanong anong ibig sabihin ng Feng Shui. At that time, hindi nila alam anong ibig sabihin ngayon. Tapos ngayon, I present Espantajo. Nagtatanong na naman kayo, anong ibig sabihin noon? Well, lesson learned. We will all know what it means very soon. Promise. Thank you, Direk. Curious ako, anybody scared here of scarecrows? No. Wala? Hindi sila farmers. Hindi sila farmers. Nakapag-peste ka, matatakot. Oh, pero may iba kasi natatakot din dun di ba? Parang yung image na yun. Okay, so we'll now proceed to our junket interviews. Ia-assist kayo sa ating mga tables para ma-interview tayo ng mga kasamahan natin sa press ng mas malapitan at mas masarap na kwentuhan. Okay, so we'll have our team usher you. Ito na, papalapit na sila sa inyo.